Isang napakagandang araw po sa ating lahat mga kaboses, mga kababayan. Welcome po dito sa ating YouTube channel. Ako po si Kaboses Wins. Tatalakayin po natin ngayon itong napakainit po na issue mga kaboses, mga kababayan. Magre-react po tayo dito po sa statement, no? O binitawan na naman po na salita ni Congressman Abante, mga kaboses, mga kababayan. Biruin mo, isang kongresista, uutusan ang Vice President, mga kaboses, mga kabayan, si VP Sara Duterte, inutusan po. Yung inutos po ni Abante, mga kaboses, mga kababayan, kay VP Sara, gusto niya pong i-reveal na daw po, mga kaboses, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte, yun pong content or yung pong laman ng confidential funds niya, kung saan raw po mga kaboses, mga kababayan napunta, kanino at paano po ginamit iyon pong confidential funds. Now, kayo mga kaboses, mga kababayan, ano po yung reaction po ninyo hinggil po dito? Nararapat ba talaga na ilabas, mga kaboses, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte? Dapat bang pakinggan ni VP Sara ito pong utos ni Bini Abante? Si Bini Abante po mukhang matagal-tagal din, mga kaboses, mga kababayan, na hindi natin siya masyadong naririnig, mga kaboses. Pero ngayon, ito na naman, magbibigay na naman siya ng statement laban po kay Vice President Sara Duterte. Basahin po natin itong isang artikulo mula po sa Ang Balita ngayon. Abante, inuutusan si Vice President Sara i-reveal kung saan, kanino at paano ginamit ang confidential funds. Nananawagan si Manila 6th District Pastor Bini Abante kay Vice President Sara Duterte na ihayag sa publiko kung saan napunta, kanino ibinigay at paano ginamit ito pong kanyang confidential funds, mga kabos, mga kababayan. Ayon kay Abante, may karapatan ang taong bayan na malaman kung paano ginastos ang pondong nagmula sa kaban ng bayan. Ito pa, quote and quote, sabi po ni Abante, dapat i-reveal na kung saan binigay, kung kanino binigay ang confidential funds na yan. At kung paano ginamit yan at kung tama ang paggamit yan, dapat pong malaman ng taong bayan yan. Yan po sabi ni Abante. Iginiit ni Abante na hindi lamang kung magkano ang nagastos ang dapat malaman, kundi maging kung saan at paano ito ginamit upang matukoy kung naaayon ang paggastos sa layunin ng pondo. Wala pagtugon ng kampo ni VP Sara kaugnay ng utos ni Abante. Ako po, maganda pong abangan yun pong sagot ni VP Sara Duterte, mga kaboses, mga kababayan. Pero magre-react po tayo dito po sa confidential funds. Alam naman po natin na gumugulong na po, di ba po? Yung pong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. At isa po sa mga pinag-uusapan dyan, ito ngang sa confidential funds, mga kaboses, mga kababayan, di ba? Marami po ang marami po ang nagsasabi na confidential, kaya hindi pwedeng di ba? Hindi pwedeng ilahad kung saan ito nagastos, mga kaboses, mga kababayan. Pero meron din po mga nagsasabi, mga kaboses, mga kababayan, na kailangang malaman. So balikan po natin yung word po na confidential at yung action po ngayon ng impeachment court. Si Benny Abante, mga kababayan, akala siguro nito, empleyado niya si Vice President Sara Duterte. Hindi mo naman pwedeng utos-utusan ito pong Vice President. Although may panawagan ka, pwede mong ipanawagan, mga kaboses, mga kababayan, na talagang sabihin o italakay or ilahad ni VP Sara Duterte yun pong laman. Pero meron pong proseso para dyan. Hindi naman po agad-agad, no? Ganun-ganun na lang, mga kaboses, na ilabas yun pong confidential funds. Kasi nga, yung word na confidential, mga kaboses, mga babayan, hindi mo talaga pwedeng sabihin yan. Although meron na pong mga lumalabas ngayon dyan po sa impeachment court, may mga paglalatag na po. And of course, sinasagot naman yan ang Defense Council ni Vice President Sara Duterte, yung pong binabato, mga kaboses, mga kababayan, ito pong prosecution team. Di ba?
So, maghintay ka na lang at makinig ka na lang, Mr. Bini Abante, diyan po sa mga hearings, ano po, lalo na po sa impeachment, mga kaboses, mga kababayan, na tayo, even tayo, ng mga Pilipino, yan na po yung, yan na po yung venue. No, kung gusto po natin malaman yung katotohanan, na impeachment court nga, hindi nga nila, no, talagang mautos-utusan ito si Vice President Sara Duterte. Both sides ay pinapakinggan kasi alam po natin, may mga rason po ang lahat, mga kaboses, mga kababayan. Ito kasing mga ganito, mga kaboses, huwag po tayo agad kumakagat sa mga accusations, mga kaboses, mga kababayan. Kasi minsan, ginagamit, no, mga kaboses, mga kababayan, para sa politika. Alam naman natin na malapit na yung 2028, di ba? Yun pong pag-question, mga kaboses, mga kababayan, normal po yan. Itong ginawa ni Abante, normal ito na mag-question siya, mga kaboses, mga kababayan. Pero again, gusto po natin na ilahad sa inyo, mga kaboses, mga kababayan, gusto ko po malaman ninyo, ano po, na yung pong confidential funds, andun na po sa impeachment court. Napakalaki na po, mga kaboses, mga kababayan, ng venue na iyon para po mas matalakay natin kung saan ba talaga ginamit yun pong tawag dito, itong confidential funds. Kung may mga katanungan po tayo, well, nandun naman ang prosecution. Andun naman yung mga kaalyado ni Abante. Ano po, mga kaboses, mga kababayan, doon na lang sana niya sinabi na doon na lang, mga kaboses, mga kababayan, di ba? Doon na lang siya mag-uutos. Ano po, hindi nga yan ginawa ng prosecution panel. Di ba? So, ang tinitingnan natin dito, yes, of course, accountability. Ito naman kay Vice President Sara Duterte, siyempre, confidential fund, hindi ganun-ganun na lang, mga kapal, na naiintindihan din natin kung gaano ka-risky kapag kanilatag lahat, yun pong napuntahan, mga kaboses, mga kababayan, ng budget ng confidential funds. And of course, I'm sure, mga kaboses, magiging, if ever na ilahad yan ni Vice President Sara Duterte, mawawalan na po, mga kaboses, mga kababayan, ng sense, yung pong word na confidential. Kasi of course, pwedeng maging president, mga kaboses, mga kababayan, no? Kung ganun-ganun na lang, tingnan na lang din natin kung si Vice President Sara Duterte, pinupush natin, mga kaboses, mga kababayan, mayroon palang questionable dyan po sa mga confidential fund, at syempre meron palang mga loopholes dyan sa confidential funds. If ever po totoo itong mga accusation nila, abay, kailangan na po siguro ring uling halungkitin, no? Yung pong ihalungkat na natin lahat, no? Halungkatin na natin lahat yun pong mga opisina na mayroon pong mga bit-bit na confidential funds, lalo na po ang Office of the President, mga kaboses, mga kabayan. Kasi kung kanon, napaka-unfair naman po sa side ni Vice President Sara Duterte, napaka-unfair, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa mga opisina, ano po, na talagang gumagamit, ano po, mga kaboses, mga kabayan, ng mabuti, ginagamit ng mabuti yun pong confidential funds, at syempre, para malaman natin na talagang walang mga hindi magandang paggasta, mga kaboses, mga kabayan, dyan po sa mga confidential funds. If ever makita natin na ano pala ng issue ng corruption dyan po sa mga confidential funds, wag na nating lagyan ng confidential funds. Yun pong mga ito pong mga agencies, mga kaboses, mga kababayan, nangangailangan. Ano po, yung mga opisina na nangangailangan po ng confidential funds. Huwag na po natin lagyan ng confidential fund if ever po, questionable naman pala talaga yan. At meron prone po sa corruption, mga kaboses, mga kababayan. Para maging patas na po ang lahat. Ano po, napaka-selective naman po kung yung isa lang, yung inaatake natin about sa confidential fund at pressure, mga kaboses, mga kababayan, na ilahad kung saan napunta yung confidential fund. Again, mawawala na po yung sense ng confidential, mga kaboses, mga kababayan. At syempre, may proper venue. At pinapakinggan at wini-welcome yan ng taong bayan, yung pong impeachment court. Ano po, huwag masyadong atat. At maging mapanuri po, mga kaboses, mga kababayan. Kayo, anong reaction, opinion at suggestion po ninyo regarding po as sinabi ni Benny Abante, mga kaboses, mga kababayan. Please react, comment po kayo sa baba at share na lang din po itong Facebook Live at YouTube natin, mga kaboses, mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins, kayo pinakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis.